Ang dalaga ay naghahanda para sa final exam. Ngunit bigla siyang hinailan ng amang nagmamadali. Bago umalis ay binalaan pa niya ang ibang bata na uulan na. Umuwi agad. Hindi pinansin ang pagtutol ng dalaga. Nagmaneho ang ama at dinala ang buong pamilya palayo rito. Mabilis ang takbo nila sa daan. Lumingon ang dalaga at tumingin sa bintana. Ang dating maliwanag na langit ay natakpan ng may itim na ulap. Malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya lalo pang binilisan ng ama ang takbo. Sinabihan ng dalaga na higpitan ang seatbelt ng kapatid. Pero ayaw talaga ng batang lalaki. Napalilingon ng ama para sawayin ng anak. Dahil dito ay muntik na silang maaksidente. Bagamat naligtas sila, isang malaking truck naman ang humarang sa kanilang daan. Kita na paparating na ang malakas na ulan. Kaya bumaba sila sa highway. At mabilis na pinapaandar ng ama ang lahat na magmadali. Unti-unting bumubuo ang mga patak ng ulan. Nagsisimulang mahulog sa likuran nila. 4 silang nagmamadali bago dumating ang bagyo. Tumawid sa kagubatan, at nakarating sa isang bunker. Pagkapasok ng buong pamilya ng ligtas, ipinaliwanag ng ama sa anak na babae ang nangyari. Sa ulan daw na iyon, may taglay na virus na kayang magwasak ng sangkatauhan. Sino mang matamaan ng ulan ay mahahawa at mapapahamak. At ang ama ang tanging pag-asa para mailigtas ito. Matapos sabihing alagaan ang kapatid, isinuot ng ama ang protective suit at umalis. Dahil mayroon pa siyang mahalagang gawain. Wala pang 10 minuto mula nang umalis ang ama. May malakas silang narinig na pagkatok. Akala ng magkapatid ay bumalik na ang ama. Ngunit sinabi ng ina na imposible iyon. Hindi pa makakabalik ang ama ng ganoon kabilis. At kaya niyang buksan ang pinto mag-isa. Kakaalis lang ng salita, paglingon niya ay hindi na nakita ang magkapatid. Kasabay nito, masayang binuksan ng ate kasama ang kapatid ang pinto. Sa labas, ang lalaking nasa malakas na ulan ay hindi ang kanilang ama. Nanginginig ang katawan ng lalaki. Hinablat niya ang damit ng batang lalaki. Habang hinihila palabas ang bata mula sa bunker, sumugod ang ina palabas, at itinulak ang lalaki sa lupa. Ngunit nabasa rin ng ulan ang buong katawan ng ina. At nagsimula siyang manginig. Malinaw na nahawa siya ng virus. Nang makita ang inang puno ng putik, isinara ng dalaga ang pinto ng bunker. At mula noon ay namuhay ng tahimik ang magkapatid. Pagkaraan ng 5 taon, lumaki na rin ang batang lalaki. At kaya nang suportahan ang kanilang buhay. Ngunit ang 10 taong supply ay naubos na. Hindi na matiis ng kapatid ang ganitong buhay. At mananatili sila rito ay mamamatay sila sa gutom. Kahit pilit siyang pinapakalma ng ate, binabasag na niya ang salamin. At isinisigaw ang kanyang sama ng loob. Gusto na niyang umalis dito. Walang nagawa ang ate, kundi isuot ang protective suit. At buong tapang nabuksan ang pinto ng bunker. Matapos maghanap sa paligid, wala siyang nakitang ibang tao. At wala ring pagkain. Kaya bumalik siya sa bunker. At ikinwento sa kapatid ang lahat sa labas. Ang tanging paraan para mabuhay ay pumunta sa susunod na bunker. Dinig ang balitang makakaalis na sila. Natuwa ang kapatid. At hindi nagtagal matapos silang makatulog. Nagkaroon ng sira sa ventilasyon ng bunker. At umalingaw-ngaw ang malakas na alarm. Nawala ng malay ang ate dahil sa kakulangan ng hangin. Inaladkad ng kapatid ang ate palabas ng bunker. Pagkalabas pa lang nila, isang grupo ng armado ang nagbanta sa kanila pabalik. Nang makita ang baril na nakatutok, nataranta ang magkapatid. Pagkatapos ay ikinulong sila ng leader sa silid. At inutusan ng tauhan na humanap ng supplies. Sa kasamaang palad, matagal nang naubos ang pagkain ng 2 mata ko. Ang huling pakete ng merienda. Kinain pa ng mag-isa ng kulot. Sa loob ng silid, muling nagrereklamo ang kapatid. Sinasabing ang ate ang nagdala ng mga taong ito. At nagagalit siya ng husto. Bagamat napakasama ng loob ng ate, bilang taong maunawain, ayaw niyang magalit sa kapatid. Nang makitang aalis na ang grupo nang walang nakuha, hindi pa rin sila pakakawalan. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinapansin ng mga armado. Nagkaroon ng ideya ang ate. Isinulat niya sa bintana na may pagkain sa ibang bunker. At ipinakita ang mapa ng mga bunker. Nang lumapit ang leader para tingnan ang lokasyon, unti-unti siyang umatras hawak ang tablet. At saka binasag ang tablet. Sabay turo sa kanyang ulo. Upang manakot sa leader. Kung gusto nila ng pagkain, kailangan nilang palayain ang magkapatid. Dahil kailangan nila ng pagkain, pinalaya sila ng leader. Kasama ang ate, naglakad sila patungo sa susunod na bunker. At tumingin sa araw at mga puno na matagal nang hindi nasalayan. Nawala ang bigat sa puso ng kapatid. Kasabay nito, nagkaroon siya ng kaunting hawgan kay Xiaomei sa tabi niya. Biglang tila may nakita ang leader na si Dazuang. Agad niyang sinenyasan ang lahat na damapa. At gumamit ng thermal film. Mabilis na tinakpan ang lahat. Ayon sa paliwanag ni Xiaomei, nalalaman natin
Ang dalawang lalaking bumaba mula sa sasakyan ay kabilang sa isang misteryosong grupo na tumutugis sa mga nakaligtas sa mundo. Pagkatapos, inihagis ng isa ang hawak niyang bagay at agad itong naging drone. May thermal imaging pa ito. Sa ganitong paraan nila, hinahanap ang mga nakaligtas. At dahil nakatago ang init ng katawan ni Dazhuang, nakaligtas sila. Ngunit biglang, may lumabas na isa pang tao sa thermal imaging. Habang hinahabol ng dalawa ang babae, naghahanda namang umatras si Dazhuang. Ngunit tumutol ang ate. Hindi niya kayang pabayaan ang iba. Ngunit hindi siya pinapansin ni Dazhuang. Sa gulat ng lahat, pumanig si Xiaomei sa ate. Dahil dalawa lang ang kalaban. At agad nilang sinundan ang babae. Wala ring nagawa si Dazhuang kundi sumunod. Ang babaeng Pinming tumatakbo para mabuhay. Habang tumatalon sa isang kanal. Mali ang tansya niya sa lakas niya. At napadulas siya sa tubig. Buti na lang hindi ito napansin ng dalawang manghuhuli. At sila'y nadagit ni Dazhuang. Samantala ang babae ay pilit umaakyat mula sa putikan. Habang pinagmamasdan nila siya mula sa kabila ng kanal. Ang kanyang mga binti ay puno ng putik at tubig. Nakita rin niya ang hayop na nakahandusay sa pampang sa itaas ng agos. Naintindihan ni Dazhuang na ang babaeng ito ay nahawa na. Upang hindi na makahawa pa ng iba, agad niyang pinigil ang babae. Matapos marinig ang paliwanag ni Dazhuang, wala nang nasabi ang ate. At mas lalo pang nagka-interes ang kapatid kay Xiaomei. Abala siya sa pakikipag-usap habang nakatingala. Hindi na malayang napasadsad ang paa niya sa tubig. Nang marinig ito ni Dazhuang ay hindi na nagdalawang isip. Itinutok agad ang baril sa kanya. Agad hamarang ang ate sa harap ng baril. Sa huli si Xiaomei ang nagsuot ng gloves. At tinanggal ang sapatos ng kapatid. Nakita nilang hindi naman pumasok ang tubig. Kasabay nito, nagbalik si Kulot na may magandang balita. Natagpuan na raw niya ang bunker. At nakaligtas ang magkapatid. Pagdating sa bunker, matapos silipin ang paligid ng ate, binuksan niya ang pinto gamit ang sariling palm print. Bagaman nagtataka siya kung bakit may access siya. Hindi na niya ipinaliwanag sa taong muntik pumatay sa kapatid. Ang supplies sa bunker ay hindi ba maigo sa kanila. Nakita nilang puno ang storage. At natuwa ang lahat, samantala natagpuan ng ate ang controller. At pinaandar ang lahat ng kagamitan. Habang palabas na siya ng silid, napansin niya ang isang cellphone na nakasaksak. At nang tingnan niya ito ng mabuti, nagulat siya. Ang screensaver ay larawan nila ng kapatid. At nalaman niyang ito pala ang cellphone ng ama. Agad ang ate, kinuha ang cellphone at hinanap ang kapatid. Sinabi niya na tiyak na nakapunta rito ang ama. At nakakita rin siya ng isang video sa cellphone. Dito nila nalaman na ang ama ay nasa headquarters ng kumpanyang Sun Ian at nag-aaral ng lunas laban sa virus.